Okay, maraming salamat sa inyong lahat at narinig po ninyo ang paliwanag niya, hindi daw si Jesus ang nagsabi. At di kayang basahin sa ano ang isinulat ni Mateo. Ating i-move dito sa 28:18. Ang sabi sa 28:18, lumapit si Jesus at sinabi sa kanila, ibinigay na sa akin ng lahat ng kapangyarihan sa langit at sa lupa. Kaya't humayo kayo. Yung conjunction, no? Kaya't humayo kayo. Gawin ninyong alagad ko ang mga tao sa lahat ng mga bansa. Bautismuhan nyo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. May mga nagsabi, questionable daw ito. Actually, napanood ko yan doon sa debate ni Eli Soriano at saka ni William Saraga. Questionable daw yan. Bakit isang talata daw lang daw yan eh? Wala daw sa ibang aklat ni Marcos, Lucas at saka ni Juan. Ano nangyari? Pinagalitan ni Eli Soriano yung taong yon. Bakit? Porque ba isang talata lang, ibig sabihin na questionable na? E paano ngayon yan? Isang talata rin yung sinasabi, and upon this rock I will build my church. Isang talata rin yun eh. May nakalagay bang ganun sa Mateo o sa Marcos? Wala. May nakalagay bang ganun sa Lucas? Wala. Sa Juan? Meron ba? Wala. Sa Mateo lang yun eh. Sa Mateo lang nakalagay yung and I tell you, you are Peter, and upon this rock I will build my church, and all the powers of hell will not conquer it. Matthew 16:18 lang yan. Wala sa ibang tala. Wala yan sa Marcos, sa Lucas, sa Juan. Ibig sabihin ba, questionable din yan? Mali. Mali talagang nito. Yung kanyang pangangatwiran. Ating silipin yung yung Greek interlinear nito. Tingnan niyo ano nakalagay dito ha. Oh, tingnan niyo ha. Oh, puritentes on matitesote pantata etne baptisontes autos esto onoma to patros kay to hoyo kay to hagio pneumatos. Tingnan nyo, nakalagay yan eh. Onomatopatros, kaito hoyo, kaito hagiyo pneumatos. Sabi niya, wala daw. Kailangan siyang mag-provide. Sabi niya, pinakinggan niya daw si Eusebius. Kailangan pa nating i-double check yung sinabi ng Eusebius. If you are a real debater, before magsabi yung isa ng isang salita, bago mo tanggapin, i-double check mo muna. I-double check mo muna. Wala namang sinabi dyan na pinalitan eh. Wala namang sinabi din si Eusebius na pinalitan, inalis eh. Wala. Sinabi mo lang yan. Kaya nga hinanapan kita eh. Saang Matthew 28:19 nakalagay, in my name. At saka, kung yan ang ibig mong sabihin, hindi ko lang alam kung wanis ba ito eh. Kung wanis tong kausap ko ngayon, meron ba apostolic ba katuruan ng wanis? Kung wanis man ito, hindi ko rin alam. Pero sa CCC 76, mga kaibigan, no? Sa CCC 76 talaga nakalagay talaga doon ng apostolic succession. Kung babasahin natin dito sa ano natin, dito sa wait lang ha. Nasaan na ba 'yun? Yung ano natin dito, labas ko muna. Ano to? Para makita. Okay, no? Ito? Ay, hindi ko matrace eh. Ano ba naman to? Ito, ayan. Oh, labas na natin. Ayan, oh. Sa Catechism of the Catholic Church, paragraph 76, yan, 76, sabi ganito. Yan, oh, tingnan nyo. Oh, anong sabi ganito? Oh, 76, 76. Ito, 76 tayo. Ayan. In keeping with the Lord's command, the gospel was handed on two ways. Orally, by the apostles who handed on, by the spoken word of their preaching, by the example they gave, by the institution they established, that they themselves had received, whether from the lips of Christ, from his way of life and his works, or whether they had learned it at the prompting of the Holy Spirit, in writing by those apostles and other men associated with the apostles who, under the inspiration of the same Holy Spirit, committed the message of salvation to writing, continued in apostolic succession.
So, merong apostolic succession. Kung sa teaching ka lang, hindi ako naniniwalang apostolic church ka dahil ginagaya mo yung nasa apostolic teaching, hindi ako naniniwala doon. Bakit? Kahit sinong iglesia, relihiyon sa buong mundo, kayang kopyahan yung apostolic teaching. Nasa Bible, ganito, 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 ganito. Kukopyahin, apostolic church na ba siya? No! Hindi pwede yun. Actually, para maging apostolic church ka, kailangan from the first century pa lang nandun ka na. Nandun na yung iglesia nyo. Kahit hindi pa pinapangalan, nandun na, ebidensya na yun. Kaya nga yung mga Baptist, gumawa ng kanilang haka na the trail of blood. Gawa na kanilang haka. Tingnan nyo si Rian Fuentes na bulagta doon sa doon sa the trail of blood. Gumawa nila ng kwento haka the trail of blood para talagang ma-connect sa first century yung kanilang iglesia. But no, it's not connected. You cannot say you're apostolic if wala kang trace doon. At kung kukontrahin mo yon, maglabas ka ng legit na listahan. May mga nagsabi, hindi totoo na si Apostol Pedro ang inyong unang Santo Papa. Kung hindi si Apostol Pedro, sino? Pakita mo nga sa akin kung sino ang unang Santo Papa ng Katoliko na hindi si Apostol Pedro. Wala namang may pakita. Puro lang kontra, puro kontra. Si Linus ang unang Santo Papa. Saan mo nabasa na si Linus ang unang Santo Papa sa Iglesia ni Cristo sa Roma? Wala rin. Actually, wala siyang ginrab doon sa tinalaki ko kanina. Tinanong ko na siya, sabi niya, objection, moderator, wala akong binanggit dyan. Yung mga tanong niya sa akin, hindi ko naman binanggit yung lahat eh. Yung mga tanong sa akin kanina, napansin niyo? Wala siyang tanong sa akin na binanggit ko kanina. Nagtanong lang siya, confirm lang siya, totoo ba na Last 3 minutes. apostolic succession? Kanina, napansin niyo, may binanggit ba akong apostolic teaching? May binanggit ba ako kanina apostolic teaching? Di ba wala? Tinanong niya ako sa apostolic teaching, may binanggit ba ako kanina? Di ba wala? Tapos ngayon, yung kanyang binanggit, Martin Luther, tinanong ko sa kanya, ang kanyang palusot, wala akong sinabing ganyan sa aking stand. Sabi niya hindi na apostolic ang simbahan kasi kinontra ni Martin Luther. Si Martin Luther inalis, naging heretic. Pero hindi niya alam kung anong katuruan ni Martin Luther. O ating ilabas ang katuruan ni Martin Luther. Ano ba mga turo ni Martin Luther? Unang turo niya, man saves his soul by faith alone, not by good works. Ang tanong, kinontra ba ng mga apostol itong faith alone? Ang sagot, yes. Kung babasahin natin ito sa James 2:24, ganito ang ating mababasa. Tingnan nyo ha. So you see that people are made right with God by what they do. They cannot be made right by faith alone. Itong apostolic teaching Ha? You see that people are made right with God by what they do. Kaya nga sabi 'di ba sa Revelation, ang tao ay hatulan batay sa kanyang ginawa, 'di ba? Tapos sabi dito, you see that people are made right with God by what they do. They cannot be made right by faith alone. Pero si Martin Luther nagtuturo, man saves his soul by faith alone. Binago raw natin. Yung betayan niya, Matthew 28:19, binago daw. Sino nagsabi? Si Eusebius. Wala naman ako narinig sinabi ni Eusebius na pinalitan, binago. Hindi rin sinabi ni Eusebius ano ba talaga ang totoong nakasulat sa Matthew 28:19 kung hindi ito ngayon. Ang problema ngayon dyan, there is no existing Bible na pwede niyang gamitin Last 1 minute. para tumugon doon sa claim niya. Wala. Greek New Testament. May nakalagay naman doon binasa ko nga bago-bago lang Tapos doon naman sa mga English Bible, ganun pa rin Tagalog Bible, Cebuano, Ilocano, Waray, pareho yun na nakasulat sa Matthew 28:19 Narinig ko na yung reason mo na yan kay William Saraga. Sinabi niya, questionable yan. Kaya nga pinagalitan siya ni Soriano Pag si Kristo ang nagsabi, absoluto yan.
Pag si Kristo ang nagsabi, konfirmado yan. Kahit isang talata lang yan, Matthew 16:18, isang talata lang yan. Wala sa Marcos, wala sa Lucas, wala sa Juan. But it doesn't mean hindi totoong sinabi ni Kristo sa Matthew 16:18. Kung sabihin yung questionable kasi isang talata lang yan. Ano, Time. paramihan ng talata. Okay, so Yes. Pwede na ako. dyan nagtatapos mga kapatid ang ating rebuttal ng affirmative. Dako tayo sa second cross ng ating negative. Pastor, na-mute kita, Pastor Brian, ha? So, 7 minutes, your time start now. Alright, salamat Proceed, time start. Salamat Brother Jando, no. So tanong ko dito sa may baptism ng triune formula. May nabasa ka ba sa Book of Acts na may nagbaptize ng aktual ng in the name of the Father, Son, and Holy Spirit sa Book of Acts? Itong sagot ko, verbatimly, Acts ang tinatanong mo, wala. Ang ginamit ko kasi Matthew 28:19 ang ginamit ko eh. At ako'y naniniwala hindi nilabag ng mga apostol ang turo ni Kristo. Next question. Next question. Okay, so saan ba makikita yung pagsunod ng mga apostoles sa utos ni Kristo? Sa Book of Acts ba? Yes or no? Yes, nasa Book of Acts. Katunayan, yung onoma doon, ang meaning ng onoma is, ano yon? Ang meaning ng onoma doon is authority. Hindi siya literally sabihin ano na yun lang kasi authority by the authority of Jesus yun ibig sabihin nun. Next Next question. question. Okay, sabi mo kanina sa presentation mo sa rebuttal, hindi sinabi ni Eusebius na may binago, may inalis doon. Okay, basahin ko to, no? The Demonstratio Evangelica by Eusebius. First question ko muna, bago ko to basahin. Naniniwala ka ba na si Eusebius is the father of history? Agree ka ba sa credibility niya as historian? Yes or no? 10 seconds. Proceed. Hindi ko muna masagot dyan kasi wala pa akong research patungkol dyan. Next question na lang. Next question. Okay, salamat for being honest, no? Sabi dito, Eusebius was the church historian and bishop of Caesarea. On page 152, Eusebius quotes the early book of Matthew that he had in his library. So, meron siya nun. In Caesarea, according to this eyewitness of an unaltered book of Matthew that could have been the original book or the first copy of the original of Matthew. Eusebius informed us of Jesus' actual words to his disciples in the original text of Matthew 28:19. With one word and voice, he said to his disciples, "Go and make disciples of all nations in my name, teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you." The name is Jesus. So, salamat dahil sabi mo, i-research mo pa yan. Objection, So, moderator. ngayon, confirm. Objection, Teka lang. proceed. Objection. Ang gusto ko magtanong siya. Nga, Okay, premise okay. yun eh. Okay, so premise pa daw yun. Proceed ka na sa question mo. Doon sa premise, Pastor Brian. Okay. Yung binasa ko kasi gagamitin kong premise just to make a confirmation to him na sabi niya, hindi siya, agree ka ba doon sa kanya? Yes or no? Sa sinabi niya, yes or no? Hindi ako agree. Bakit? Nag-research ako dito, ang sabi, hindi po sinabi ni Eusebius ng Caesarea na binago ang Matthew 28:19. Ngunit may mahalagang detalye. Sa kanyang mga sinulat bago ang konsyon ng Nasya 325 AD, si Eusebius ay madalas nagsasite ng Matthew 28:19 na hindi kumpleto. Karaniwang ganito ang CP niya, pumunta kayo at gawin niyong alagad ng lahat ng bansa sa aking pangalan. Ngunit sa mga huli niyang sulat pagkatapos ng Nasya, ginamit na niya ang buong anyo na alam natin ngayon. Binyagan niyo sila sa pangalan ng Ama at Next ng question. Anak at ng Espiritu Santo. Pinutol mo kasi. Okay. Oh, Next question. Okay. So, balik ako dito sa mga first questions ko dito sa first stand mo, no? Sabi mo kanina si Linus ang first na ang tawag yan, apostol or papa na after ni Peter. Gusto kong balikan dito. Meron ka bang bukod sa sinabi mo na napag-usapan nila, meron ka ba bang ibang reference na malinaw na nagsasabi
na si Linus ay naging opisyal na pumalit sa apostolic office? Meron ka ba bang ibang reference? Bukod dun sa Meron, sinabi bro. mo kanina. Meron, bro. Sa sa libro na a commentary on the New Testament. Meron, bro. Okay, next question. Pwede Next bang question. sabihin mo kung anong nakalagay doon? Okay. Ibanggit mo lang kung anong nakalagay. Wait lang. Time pause muna po, moderator, kasi ilalabas Hindi. ko. Hindi, 20 seconds yan. 20 seconds. Okay. Nakalagay doon na yung Linus, sinasabi doon is Peter's successor. Next question. Next question. Sino nagsabi noon na si Linus ay Peter's succession? Sino nagsabi noon? Si Eusebius yata yun na nakalagay doon eh. Double check ko lang. Next question. Next question. Okay. Ngayon, agree ka ba, bro, na kapag ang teaching ay iba doon sa original teaching, kaya halimbawa apostolic teaching ka, nagki-claim ka, iba yung teaching mo doon sa original na apostolic. Pwede mo bang masabi na hindi siya original na apostolic kung iba ang teaching niya sa original apostolic? Depende. Kasi kung development of teaching ang ibig mo sabihin, I don't agree. Pero kung hindi development, I agree. So, depende yan sa ano mo, sa gusto mong itanong. Next question. Next question. Kung iba ang turo ng isang, sabihin na natin, denominasyon, iba, isang group, na nagkiklaim sila apostolic sila, at iba doon sa original teaching ng apostolic, it doesn't matter kung anong teaching yon. Kumbaga, given na iba nga ang kanilang teaching, masasabi ba silang apostolic church? Yes or no? Yes. Lalo na kung hindi kinontra. Maliban na lang kung nakita mo talagang kinontra. Pag kinontra, yan ang malaking questionable ngayon dyan. Kasi ang Apostolic Church, hindi nababate sa teaching lang, kundi sa succession. Kaya nga ang stand ko kanina, Apostolic Succession. Yun ang stand ko kanina. Next question. Last 40 seconds. Okay, sabi mo kung hindi matitrace sa First Apostolic Church, ay hindi matatawag na Apostolic Church. Yes or no? Yes, kailangan talaga matrace yan. Sabi kasi ni Kristo sa Matthew 28:20, tandaan ninyo, sasamahan ko kayo hanggang sa huling panahon. Sasamahan niya, kaya kailangan mo i-trace para malaman mo. At ang edad ngayon ng Katoliko, 1,992 years old ng Katoliko ngayon. Next question. Next question. So based sa logic mo, matatawag ba natin si Martin Luther na apostolic? No, hindi siya apostolic, tumiwalag eh. 1 John 2:18-19, ang tumiwalag sa iglesia, Antikristo. Kaya ang sumunod sa Antikristo, mas lalong Antikristo. Okay, Next based sa logic mo kasi kanina, Time. 7 minutes time. Time. Okay, so dyan nagtatapos mga kapatid ang second cross ng ating negative sa affirmative.